For today's video guys, gagawin ko si Buknoy. Siya nga pala yung aking isi-tune up tulad ng nasabi ko nung nakaraang video. Guys, paalala lang, hindi po ako isang mekaniko. Ako nga po pala isang veteranong kalikotero. Uy! Bali guys, kinuha ko nga po pala dito yung filler gauge. Yan nga po yung isa sa tools na ginagamit nila pang tune up. Kasi sabi po ng ibang mekaniko, tune up lang daw po yung kailangan. Kaya dali-dali po akong bumili sa Shopee ng pan tune up. Guys, paalala po ulit, hindi po ako isang mekaniko. Ulitin ko lang po, isa po akong siraniko. Uy! Kaya agad ko na po tinanggal yung chain cover. Pati na rin po yung valve cover. Yan nga po pala ay parting cylinder head ng Barako 175. Ito ay agad ko na nga pong pinas forward kasi medyo mahaba po itong pagtatanggal ng cover. Siya nga pala guys, kaya ko po ginagawa si Buknoy kasi mahal din po yung pa-tune up. Nasa 150 din po ang pa-tune up sa mga mekaniko. Kaya guys, tamang nood lang po ako kay YouTube kung paano po at ano ang gagawin. At dito po sa part na to, tinatapat po ako dyan kasi hindi naman po pwede na basta ka na lang po mag-tune up. Meron pa pong itinatapat dyan. Yun nga pong tinuturo ko ng aking daliri. Letra po kasi doon. Isa pong letter F, isa pong letter T. Ayan po guys, para makita nyo po ng maigi. Kasi hindi po ako veterano dito. Ginagawa at sinusundan ko lang po yung napapanood ko sa video. Kasi po gusto ko rin pong matuto kung paano po umayos at mag-ayos ng makina para iwas na rin din sa pagbabayad ng labor. Kasi guys, sa totoo lang, sobrang kapos po kasi talaga ako. Kaya kahit hindi ko po alam, pinipilit ko pong alamin. Kasi guys, sabi po ng ibang matatanda, kung hindi mo pag-aaralan ay hindi mo malalaman. Guys, dito po sa part na to, pakinggan nyo po ng maigi. Kasi guys, ang suspecha ko dito rocker arm na ang problema. Damay na rin po yung camshaft. Kaya kung bakit malagitik yung makina ko. Kaya guys, pakinggan nyo po ng maigi. Kaya guys, ano po sa palagay nyo? Kasi una pa lang po, yun na po yung suspecha ko. Pero maigi na pong nagtanong ako sa talagang veterano. Doon po talaga sa mekaniko. Alam niya ba guys, kung magkano po ang isang rocker arm? Isang piraso pong rocker arm ay nagkakahalaga ng 1,000 po mahigit. At yun naman pong camshaft. Doon po talaga laglag ang bulsa ko. Kung hindi po magawa ng paraan ito, ay patay po tayo dito. Guys, alam niyo po kung magkano yung camshaft? Nagkakahalaga lang naman po ng 4,000 mahigit. Ouch, masakit. Yun na nga. Just pala ang sukat na. Dito guys, kung mapapansin nyo madilim kasi talagang gabi na po ako gumawa niyan. Kasi akala ko po mapapatahimik ko po yung makina sa pamamagitan ng tune up. Yun nga lang po, talaga pong hindi po gumana. Pero igi na rin po na sinubukan ko. Kaya guys, dito sa part na to, ininuluwagan ko na yung nut dun po sa may valve. Yung pagsusuksukan po ng filler gauge. Guys, pasensya na po kayo, medyo magulo yung video. Kasi po, flashlight na video pa. At guys, ito na po yung part ng pagbabalve clearance. Ito po yung ginagawa ng karamihan pag may konting kalansing po yung makina. Kaya ito na po yung tinatawag nilang tune up. At guys, ito rin po yung pamamaraan para dumali po ang inyong pag-kickstart ng inyong mga motor. Pag sobrang hirap na po i-kickstart ang inyong motor, ay ito na po yung solusyon. Po yung tinatawag na tune up, pagbabalve clearance. Guys, yan nga po palang part na ay tinatawag na exhaust valve clearance. At sa kabila naman po ay tinatawag na intake valve clearance. Guys, correct nyo na lang po kung mali po ako. Kasi tulad po ng sabi ko nung una, ay hindi po ako mekaniko. Isa lamang po akong kalikotero. Kaya dito po sa part na to akin pong sinisigurado na hindi po masikip, hindi rin po maluwag. Yung pong saktuhan lang. Yun po kasi yung tamang pagbabalve clearance. Base po dun sa napanood ko. Siya nga po pala guys, way back to 2013, naging isang helper din po ako ng isang motor shop. Yun nga pong dating sikat na motor, yung pong Maton. So kasama ang palad guys, nagkaroon po ng issue si Maton dun po sa Honda. Kaya na-phase out po lahat ng Maton na 155. Pero sa panahon naman po ngayon, meron pa rin pong mga Maton. Kung tawagin po ay Maton Junior or Maton 125. Kaso guys, may malungkot na nangyari. Medyo minamaltrato po kasi ako nung panahon na yon. Kaya nag-decide po ako na umalis na lang doon. Pero guys, puro kung hindi po ako umalis doon, nakinig po ako sa lahat ng payo nila sa akin, ay baka ganap na isang mekaniko na po ako ngayon. Kaso guys, aminado naman po ako noon. Talagang medyo may pagkamatigas din po ang aking ulo. Secret lang po iyon. Kaya ito guys, ito po yung dahilan kung bakit may konting kaalaman po ako pagdating sa motor. At yun po ang hindi nalalaman ng karamihan. Kasi ang tingin lang po sa akin ng karamihan nagmamarunong. Kahit na hindi po sa akin sabihin directly, alam ko na po yung mga nasa isip nila.
Pero kahit ganon guys, sanay na po ako. Ang mahalaga po doon ay pinipilit mong aralin yung gusto mong malaman. Tulad ng mga ganito. Dahil tulad nga po ng una kong sinabi, limitado lang po talaga yung pera ko. Kasi hindi naman po ganong kalakihan yung kinikita sa pamamasada. Plus lagi pa pong sira yung tricycle. Kaya ito po yung isa sa rason kung bakit pinipilit ko po na alamin yung lahat na pwede ko pong malaman. Kasi ang isang bagay na gusto mong malaman hindi naman po agad perfect. Kaso gusto ng iba, nakita nila perfect po dapat at walang mali. Pero hindi po ganun sa una. Sa una magkakamali po talaga ng maraming beses hanggat sa matutunan mo ang lahat at maging isang ganap na mekaniko ka. Nga pala guys, bata pa lang ako, pagbubuo na po talaga ang hilig ko. Pangarap ko po talaga noon isang mechanical engineer. Pero buti nagkaroon po ng TESDA. Nagkaroon po ako ng oportunidad. Nakakuha po ako ng certificate sa online TESDA Automotive. At eto nga po iyon. Pero guys, di ko pa rin po pwede ipagmalaki yan. Kasi po wala po akong experience pagdating sa malalaking mga makina. Tulad po ng mga kotse. Kaya guys, sana may natutunan kayo. Hanggang dito na lang. Salamat!